Ang oras ay mahalaga. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, luwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 1, verses 39 to 45, and I read it for you. In those days, Mary set out and went with haste to a Judean town in the hill country, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the child leapt in her womb. And Elizabeth was filled with the Holy Spirit and exclaimed with a loud cry, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And why has this happened to me, that the mother of my Lord comes to me? For as soon as I heard the sound of your greeting, the child in my womb leapt for joy. And blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her by the Lord." Napakahalaga po ng oras. Sa katunayan, marami po tayong magagawa. Bawat segundo, bawat minuto, bawat oras ng ating buhay. Kapag po tayo ay pinaglalaanan ng oras, tayo po ay masaya. Atin pong nararamdaman ang pagmamahal ng iba sa atin. Kapag naman po tayo ang naglalaan ng oras o panahon sa iba, atin pong ginagawa ang habilin ng Panginoon. Tayo po ay mayroong corporal works of mercy. Nandyan po ang pagdalaw sa mga may sakit, sa mga nakabilanggo, ang pagbibigay panahon para painumin at pakainin ang mga nauuhaw at nagugutom, ang pagbibigay ng kasuotan sa mga hubad, ang paglilibing sa mga yumao, etc. Napakaraming mga bagay na maaari nating paglaanan ng oras. Saan ba umiikot ang ating oras? Ito ba ay umiikot lamang sa ating trabaho? Ito ba ay umiikot lamang sa ating bisyo? Ang ating oras ba ay umiikot lamang sa pag-aaral? Paano mo binabudget ang iyong oras? Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, napakinggan po natin kung paanong si Maria ay dali-daling nagtungo sa kanyang pinsang si Elizabeth. Pinaglaanan niya ng oras, ng panahon ang pagbisita sa kanyang pinsan sapagkat winika ng Anghel Gabriel sa kanya na ang kanyang pinsan ay ngayon buntis na. Matanda ng kanyang pinsan, ngunit ito ang tanda. Ito ang sign na ibinigay ng Anghel Gabriel. Tayo pong lahat ay tinatawag na magbigay oras, higit lalo sa mga nangangailangan. Huwag nating sayangin ang ating oras. Kung ikaw ay nagbababad sa social media, kaka-Facebook, kaka-TikTok, kaka-Instagram, YouTube, o kung ano pa man yan, na iyong pinapanood sa iyong gadget, sa iyong cellphone, kung nauubos ang oras mo, bawasan mo. At ilaan mo ang iyong oras sa isang produktibong paraan na kung saan magiging makabuluhan, lalago hindi lamang ang iyong sarili at makakatulong ka pa sa iyong kapwa. Paglaanan mo rin ng panahon at oras ang iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung ikaw ay napaka-busy sa buong maghapon, huwag mong kakalimutang bigyan ng oras ang Diyos sa iyong panalangin. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami po ay lumalapit sa inyo. Nawa, Panginoon, pagkalooban niyo kami ng kaisipan, ng isang puso na palaging uhaw sa iyo upang mailaan namin ang aming buong oras sa pagdarasal, sa paglilingkod sa iyo at pagmamahal sa aming kapwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha.
God bless you po.